Mga kasama, ang tunggalian ng ating panahon ay hindi babae laban sa lalaki. Ang tunggalian ng ating panahon ay babae at lalaking manggagawa, maralita at masa laban sa imperialismo, laban sa kapitalismo, laban sa lahat ng pang-api at pagsasamantala. Kaya tayo mga kasama ay nandito ngayon, hindi para labanan ng kalalakihan, kundi para kaisa natin ang lalaking manggagawa, kaisa natin ang lahat ng patayang sektor sa pangunahing tunggalian ng ating lipunan, ang pagwasak sa imperialismo, ang pagtatayo ng bagong lipunan. Ang pangarap, ang hangarin natin mga kasama ay hindi para maging pugkesa. Ang pangarap ng kababaihan ay hindi para maging Sara Duterte. Ang pangarap ng kababaihan ay hindi para maging bahagi ng naghaharing uri. Nakaapi at nananampala. Ang hangarin ng kababaihan, mga kasama, ay ang lumaya ang ating uri. Ang lumaya ang ating lipunan at papalo ang ating sistema. Kaya sabay-sabay po tayo. Sabay, Panginoon, nakipaka. Sabay, sosyalista, lumalaban. Kaya mga kasama, upang formal buksan ang ating programa, ating pong tinatawagan mula sa Sanlakas, ikasamang Sumi, upang ibahagi at upang ipanawagan ang patas na lipunan at pagwawakas ng imperialistang gera ng Estado ng Sado. Mga kasama, ang imperialistang gera ito ay siyang kumikitil sa buhay ng maraming kababaihan, sumisira sa ating mga kinabukasan, sa kinabukasan ng maraming kababaihan at mga masang api. Hindi rin natin nakakalimutan ang pakikipagpunsyaba ng Administrasyong Marcos sa Estados Unidos at siyang magiging punong-dulo ng ating pagkasira ng maraming buhay ng masang Pilipino. Mga kasama, ating pumuling tinatawagan si kasamang Sophie Rizalde mula sa Sanlakas. Babaeng sosyalista! Laban! Babaeng sosyalista! Lumalaban! Mapagpalayang araw sa ating lahat, mga kasama. Nais ko po sanang ibahagi sa inyo na sa araw na ito ng kababaihan ay patuloy pa rin tayong nakakaranas ng iba't ibang uri ng pang-aapi. At alam natin na ang tunay na emansipasyon ay hindi lamang pagkakaroon ng upuan sa mesa. Ito ay ang pagbabaklas sa mga sistemang nagmamay-ari ng mesang iyon, ng silid at ng mismong lupain. Nagtitipon tayo sa buwang ito na nakalaan sa kasaysayan at kinabukasan ng kababaihan. Ngunit hindi natin maaaring pag-usapan ang pagpapalaya bilang isang usapin o konsepto habang ang lupang tinatapakan natin at ng ating mga kapatid na kababaihan ay pinagpipiraso-piraso para sa tubo ng iilan. Hindi natin maipagdiriwang ang pag-unlad sa isang panig ng mundo habang ang makinarya ng pandaigdigang pansasamantala ay dinudurog ang buhay ng mga kababaihan sa kabilang panig. Alam natin na ang mga diktador at pasista tulad ni Donald Trump at ni Benjamin Netanyahu ay walang intensyon para sa masa, pero ang intensyon nila ay para manakot at ipakita na sila ang naghaharing uri sa mundong ito.
ay may gera ay mga kababaihan at mga kabataan. Ito rin ay pagkataon ng mga mapang-abing mga sundalo upang sila ay manghalay at manggahasa at mangabukso. Kaya nananawagan kami sa Sanlakas na kailangan na natin itigil ang gera, hindi lamang para sa kasiguraduhan ng mga kababaihan, pero na rin sa epekto nito sa atin sa ekonomiya. Alam natin na habang patuloy ang gera sa Middle East, patuloy din tataas ang mga bilihin at mararamdaman natin dito sa ating bansa. Naibalita na nakikita na nila na sa mga susunod na araw ay tataas na ang presyo ng langis. At pag tumaas ang presyo ng langis, apektado na rin ang ating pamimili. At alam natin sa Pilipinas, mababa pa rin ang sahod. At ang mga kababaihan natin, ang mga nanay, ate, tita, lola, ay nagtitipid ng pera para lang sila ay mabuhay o makasurvive sa isang araw. Kaya patuloy kaming nananawagan dito sa gobyerno natin na kayo po ay manindigan at manawagan na itigil na ang karahasan sa iba't ibang parte ng mundo. Nananawagan na tumindig sa mga lugar kung saan kailangan nilang idepensahan ang kanilang mga lupa. From Palestine to Congo to Sudan to Iran, we stand with the oppressed. Maraming salamat mga kasama. Pagbalan, Pilipinas, makibangan! Iran, Palestine, Venezuela ay laban sa ating lahat. Ito ay pangyurak sa karapatang pantao, hindi lamang sa kabilang panig ng mundo, kundi sa atin din. Kaya ngayon, tinatawagan po natin mula sa Philippine Alliance of Human Rights Advocates, si kasamang Sam David. Karapatang pantao! Ipaglaban! Ipaglaban! Karapatang pantao! Karapatan ng kababaihan! Ipaglaban! Karapatan ng kababaihan! Ipaglaban! Karapatan ng kababaihan! Ipaglaban! Karapatan ng kababaihan! Ipaglaban! Sa lahat, maliban na lang kanila Sara Duterte, Amy Marcos, Kinsa Villar, at sa lahat ng mga nangungurakot, mandarambong at sa mga sangkot at struktur ng paglabag sa karapatan at hustisya sa ating bansa. Muli ako po si Sam, mula sa Philippine Alliance of Human Rights Advocates o PARA. Kami ay isang alyansa na binubuo ng iba't ibang sektor, mga magkagawa, mga katutubo, mga land and environmental defenders, kabataan, kababaihan at iba pang patuloy na lumalaban para sa pagtatanggol at karapatang pantao. Bago ang lahat, nananawagan kami sa mga kapulisan na huwag sana ninyong ipagkait ang espaso at araw na ito para mapag-usapan ang tunay na kalagayan ng kababaihan sa ating lipunan. Lalo na kung paano namin araw-araw nararanasan ang iba't ibang forma ng karahasan. Noong anibersaryo ng People Power Revolution sa EDSA noong February 25, 2026, matatandaan may dalawang relihista na hinuli ng pulis at pinagbitangan ng kung ano-anong kaso. Kahit payapa naman silang nakikita sa protesta. Isa dito ang Sutrio Odenya, isang aktivista sa hanay ng Spark na biglang sinabunutan at inaresto ng kapulisan habang siya ay nagdodokumento lamang sa protesta. Ngunit ito ay hindi hiwalay na insidente. Bahagi ito ng sistematikong karahasan kung saan ang karapatan sa malayang pagmamahayag, ang mapayapang pagtitipon at pagpapahayag ng saloobin ay pilitang pinipigilan. Kapag pinatahimik ang kababaihan ng mga nagtatanggol sa karapatan, hindi lang isang tao ang sinasaktan. Sinisira nito ang mismong pundasyon ng demokrasya. Kaya nananawagan kami na ibigay ninyo ang amin ang araw na ito at sana ang mga nagpagprotesta at mobilisasyon ay maging tunay na espaso para sa panawagan ng pananagutan at hustisya, hindi maging espaso para sa pananakit, pagpapakita ng puwersa at karahasan mula sa kapulisan. Isang araw lang ito sa isang taon, pero araw-araw nararanasan ng kababaihan ang karahasan sa iba't ibang anyo.
sa gitna ng krisis ng ekonomiya, sa panahon ng bagyo at ng sakuna, sa gitna ng digmaan at militarisasyon, at sa patuloy na pagsira sa ating kalikasan. Laganap ang gender-based violence, karahasang nararanasan ng kababaihan dahil lamang sa aming kasarian. At nangyayari ito kahit saan, sa kalsada, sa tahanan, sa opisina sa paaralan, sa loob mismo ng tahanan sa pagitan ng magkasintahan at maging sa loob ng mga istasyon na dapat sana'y nagpoprotekta sa atin, sa gobyerno, sa mga korte at kahit sa hanay ng kapulisan. At kung titignan ang realidad, napakaraming mukha ng karahasang ito. May babaeng sinasaktan sa loob ng sariling bahay. May mga minamanyak sa paaralan o sa kalsada. May mga babaeng magpagawa na tinatakot, pinipilit o sinasamantala ng mga nakakataas sa kanila sa trabaho kapalit ng seguridad sa kanilang kabuhayan. May kababaihang aktivista na nirerenta, tinatakot, kinakasuhan dahil sa kanilang paninindigan. May babae na ginagawang target ng harassment sa social media dahil lang nagsasalita siya. Ang ating mga kababayang OFW na karamihan ay kababaihan ay patuloy na vulnerable sa iba't ibang anyong ng abuso. Para sa kanila ay domestic workers na nakakaranas ng sexual harassment, physical na karahasan at trafficking. Marami rin ang naiibig na nawawalan ng proteksyon sa kapitbahan o krisis sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Sa mga komunidad naman apektado ng malawakang pagbibina at militarisasyon, hindi lang ang kalikasan ang ginagahasa, pati ang kababaihan. May mga ulat ng sexual harassment, intimidation, at rape sa mga lugar kung saan pinipilit ang mga mining projects, kung saan malakas ang presensya ng armadong puwersa. Kapag sinira ang ibaing ninuno at kabuhayan ng komunidad, kasabay din ito ang inilalagay sa magtititing panganib ang kababaihan at mga bata. Kaya malinaw na ang karahasan laban sa kababaihan ay hindi lamang personal na issue, at hindi ito ang issue ng kababaihan lamang. Ito ay issue ng karapatang pantao at ito ay sabihin ng kapangyarihan, pananagutan at justisya. At hindi rin makakalimutan ang kultura ng kabastusan at misogyny mula sa mga nasa kapangyarihan. Kabastusan ni Rodrigo Duterte, kabastusan ni Kong Sultay, at kabastusan ni Ferdinand Topacio, at lahat ng pinangalanan at hindi mo pinapangalanan, may araw din kayo. Hindi tayo mananahimik, hindi tayo papayag na gawing normal ang pagbabastos, pananakot, karahasan laban sa kababaihan. Pagpupugay sa lahat ng kababaihang nananatiling nakatayo at lumalaban, lalo na sa mga patuloy na kumikilos, kahit na dahil harap-harapan tayo tinatanggalan ng espaso, binabastos at tinatakot. Sa kabila ng lahat, patuloy ang laban. Alagaan natin ang isa't isa at ipaglaban natin ang isang lipunan kung saan ang dignidad, kaligtasan at karapatan ng bawat babae ay tunay na itinagalang at pinapaglaban. Dahil ang laban ng kababaihan ay laban ng buong sambayanan. Mabuhay ang kababaihan at mabuhay ang pagkikibaka para sa karapatang bansa. Maraming salamat. Mabuhay ang kababaihan lumalaban! Mabuhay! Parang pataptapan! Mga kasama, dahil naman sa ating pagpunta ng pandaigdigang araw ng kababaihan, syempre, hindi natin makakalimutan ang mga kasamahan natin ng mga pinagbuwang politikal. Itong nakaraang buwan lamang may nasaksihan tayo na patuloy na pag-atake sa ating mga aktivista at mga development workers. Kaya puli natin pinagtitibay ang ating mga panawagan para sa kalayaan ng lahat ng bilanggong politikal, lalo na sa ating mga kababaihang human rights defenders. Sila ang nangunguna sa mga dokumentasyon at paglaban sa bawat paglabag sa karapatang pantao. Upang mapahagi naman ang mensahe, ating tinatawagan si kasamang justice mula sa Task Force Detainees of the Philippines. Isang mapagpalayang araw ng mga kababaihan, mga kasama. Ako po si Justice